Congressman Toby Tiangco, pinangalanan ng mga congressman na involved sa flood control issue. Naku, yari na kayo dito. Kabado na ang mga kongresista na mga kontraktor na involved dito. At mukhang may mga lalabas pang mga pangalan ng mga bigatin na hindi natin naasahan dito. So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So para lubos nyong maunawaan, ito po at ating panoorin. It's a rarity for him, talking about the flood control projects. One of the most striking slides for me there was yung juxtapose niya yung most flood-prone provinces sa the ones that get the most number of projects. Yes. Wala doon yung Metro Manila sa provinces that that get the most projects. What did you think when you were... Wala doon yung Metro... Okay. Yung Metro Manila, nasa panlima siya sa most flood-prone provinces, di ba? So panlima siya. Pero doon sa kahaba-habang listahan, nung mga nakakakuha ng pinakamalaking pondo wala siya sa doon. Flood control, wala yung Metro Manila. Kaya nga talagang dapat magkaroon ng investigasyon, di ba? Bakit linalagay yung mga flood control na pondo doon sa mga probinsyang hindi naman kasama sa pinaka-flood prone o pinaka-binabaha? Hindi lang Metro Manila yan, no? Kahit yung iba doon na nahandun sa flood prone, hindi sila kasama doon sa nakakakuha ng pondo. So yan ang talagang dapat tignan. And you're familiar with this because Navotas is below sea level, di ba? Yes. But syempre ayoko masyadong sabihin na yung Navotas hindi masyadong nakakakuha kasi baka sabihin nila, kaya lang ako nagrereklamo, it's because of that. No, it's really the big picture. Kasi dito naman sa Metro Manila, hindi mo naman mahihiwala yung Metro Manila, di ba? Dugtong-dugtong yan eh. Correct. But the issue there as well is how can Congress be the one to investigate itself over the flood control projects? I mean, sino ba yung pinaparingnan ni President Marcos when he said mahiya naman kayo? Kami. Yeah. Kami. Yeah. Kaya nga unang-una akong nagtumayo, di ba? Kasi alam ko, finally, sinasabi ng presidente na dapat imbestigahan. Finally, meron tayong presidente, nandyan si BBM, kauna-unahang presidente na nagsabi dapat imbestigahan ang flood control projects at kauna-unahang presidente na nagsabi na, though indirectly, na kami yun. Kami yung kasama sa dapat imbestigahan, di ba? Kasi kung titignan mo, ano ba yung simula nung kanyang pagsabi? Sabi niya, initiative, errata, SOP for the boys. Yung initiative, it is a term used in Congress, di ba? Kasi Congress lang naman ang makakagawa ng initiative. Yung initiative para sa ating mga kababayan, yan po yung pag-amyenda. Ang tawag po nila doon is initiative. Yung amendment sa batas, yung pagbawas sa isang departamento at paglipat sa isang departamento, initiative ang tawag doon. Yung errata, masyadong abusado kasi yung word na yun eh. Yung errata is error, di ba? Kung may pagkakamali, you strike it out. You strike it out. So, kung may maling spelling, maling description, errata. Yung abuso doon sa small committee at saka doon sa BICAM, lahat ng bagong proyekto na wala sa NEP, pinapasok nila na errata. So magtataka, kabit ang dami-dami, puro errata. Okay. So wala namang, for the boys, wala namang SOP kung hindi naman napondohan yung proyekto. Kaya nga tuwan-tuwa ako. He is the only president, na... Who said that? Yes, I get it. But he's halfway through his term. I mean, are you telling me that he didn't know that there was a flood control problem from the very start? Hindi. Alam mo naman na nakita naman natin, di ba, yung 2025 budget is described by a lot as pinakapangit, pinakabulok, pinaka-corrupt na budget, di ba? So yun ang pinanggagalingan nun. Kaya nga, pabalik-balik ako doon sa ano ba yung pinalitan ng 2025 small committee ng 4 na tao ni Chairman Saldico, Senior Vice Chair ng APRO, Majority Leader at Minority Leader. Ano ba yung pinalitan nila doon sa NEP na naging
HGAB. Kasi di ba, madami nagsasabi lahat nakatuon doon sa BICAM. Yeah. Pero yung BICAM is pangalawang pagkakataon na para mag-amyenda. Yung The first stage is the small committee. Yes, doon sa House. Okay, let's name them. Si Chair is Zaldi Cor, Yes. Vice Chair is Stella Kimbo, Majority Leader was Manix Dalipe, Yes. and Minority Leader was Noni Libanan, Yes, correct? So yes. sila yung small committee. Okay. And ito nga yung issue mo, you've been talking a lot about the small committee. Yes, because But- yung BICAM, hindi nga na televised, hindi siya public. Pero sa huli may committee report, di ba? Kaya nga yung iba sabi nila hindi sila pumirma. Eh yung small committee, hindi naman kami binigyan ng report noon eh. Di ba? So ang nangyayari sa Congress, pag nagpapasa kami ng batas, lahat ng batas na pinapasa namin, except the budget, bago There's namin, minutes. bago namin aprubahan ng second reading, tatapusin muna yung committee amendments, tatapusin yung individual amendments, tapos second reading. After the second reading, wala nang pwede magbago. Wala. Pero dun sa budget, baliktad. Yeah. Ang nangyayari, committee amendments, then mag-motion to form a small committee, at yung individual amendments, sila na lang ang magde-decide. So, aaprubahan namin on second reading, pero pwedeng palitan nung small committee. So, Yeah. parang binigyan mo But you sila know, ng I have to blanket authority. point out, hindi naman inimbento yung small committee at the last Congress. It wasn't an invention. okay. It's been a long-standing congressional practice, right? And I think, if I understood correctly, yung rationale for the small committee is so you don't hold up the plenary. Kasi maraming ano yan eh. Yes, So it okay. does take a long time to debate a budget. Yes, So- it's so- good that you brought this up kasi noong first term ko as congressman in the 15th Congress, 2012, for the 2012 House General Appropriations Bill, I already questioned the procedure. Ang sabi ko noon, kasi 'di ba yung ano doon, yung certificate of urgency, 'di ba? Ang kapal-kapal nun, paano ko naman babasahin ng ganong kabilis? And there were other issues. In the 2014 HGAB, I also questioned. So, on record, even in my first term, I was already questioning the procedure. Kaya lang, after the 2014 HGAB, wala na, sumuko na ako kasi mag-isa lang ako, independent rin ako nun eh. So, lagi lang ako matatalo sa botohan. So, just for the record, sinasabi ko kung bakit ako hindi pabor. Diba? Pero ngayon, iba yung sitwasyon, kaya may pag-asa. Kasi presidente na mismo ang nagsasabi na dapat may pagbabago doon sa budget. Yeah. At saka, diba, kaya ang pinakamahalaga dito na maintindihan ng ating mga kababayan is yung sinabi niyang ibabalik niya. Kasi, tingnan natin yung history. Yung nangyayari is yung flagship projects, yung malalaking proyekto, nilalagay nila doon sa ang program, tatanggalan nila ng budget, tapos ilalagay nila kung saan-saan. Yeah. Yun ang hindi maayos, di ba? Hindi rin okay yung reenacted budget, ha? I have to say, it's not going to put a lot of programs in jeopardy. Yes, but ang basa ko doon sa sinabi niya is because baka yun yung dahilan. Kasi di ba binabati ko siya, remember nung una, ang sinisisi muna is yung House. Then, nagkaroon ng BICAM, ang sinisisi na yung House tsaka yung Senate. Then, nung pinirmahan ni Presidente, biglang siya na yung sinisisi. Bakit na wala daw siyang ginawa? Diba? Ang basa ko, hindi ito galing sa kanya, ang basa ko is, baka napilitan siya nun. Kasi nga, hindi mahirap, like you're saying, mahirap yung reenacted budget. Apektado yung ekonomiya ng buong bansa. Kasi ang mangyayari nun, walang infrastructure na gagawin. Everything will ground to a halt. Oo, Maraming lahat wala programs. pong infrastruktura. Ang pwede lang gastusan ng gobyerno is sweldo ng kawani ng gobyerno. Operational Saka lang. Operational, kuryente, ilaw, tubig, renta. Pero walang proyekto. Diba? So, hindi maganda yon kasi babagsak yung ekonomiya ng bansa, madaming mawawalan ng trabaho, magkakaroon tayo ng problema sa credit rating. Yeah. So, siguro ang mensahe niya ngayon, kung ganyan lang din ang gagawin nyo, ready na ako. Para hindi pa pwede lang It's a bit ipilit. extreme. Hindi, para hindi na pwede ipilit, di ba? Na yung
yung gusto nilang klaseng budget. Hey, ikaw, you could have done something. You were in the 19th Congress too, and you were part of the Appropriations Committee ba? No, I was vice chairman, but yun. I defended only Office of the President, DSUD, and in the last budget, I defended agriculture. But I was never part of the BICA. Never ako sinama dyan sa BICA. Di ba, tsaka sinasabi ko nga may pag-asa lang ngayon kasi yung presidente na nagsabi. Kasi independent ako, o di, sasagasaan lang tayo ng mayorya pag walang suporta ng presidente yung pagbabago na gusto natin sa budget. So now, they've, as part of the reforms, they've abolished the small committee. I mean, I wonder if that's really the answer to it. Kasi, like I said, when the small committee was formed many years ago, may rational naman doon. Pero And the idea was, ang tanda ko, hindi naman 4 lang yung small committee nun. Okay, it was much bigger. Mas malaki-laki naman yata na konti. Okay. Yung small committee nun. And Pero okay, then, gumawa sila ngayon ng subcommittee on budget amendments. But the question is, when will the amendments be made? Is it before the It must be made before we approve it on second reading. Kasi if may committee on budget amendments, tapos aaprubahan o papalitan nung committee on budget amendments, yung inaprubahan natin then that's nung not second allowed. reading. Hindi pa pwede because ang plenary ang pinakamataas eh. Hindi naman pa pwedeng yung inaprubahan sa plenary ay papalitan ng subcommittee on budget amendments. Number 1 yan. Number 2, hindi yan ang starting point. Ang starting point is tignan natin kung ano yung nangyari dun sa 2025. Hindi pa pwedeng move forward, kalimutan yan. Kasi pera ng taong bayan to eh. Exactly. Hindi pa pwede yung ganong sistema na ay kalimutan na natin yan. Diba? Tsaka palagi kong pinapaliwanag, kahit nga yung tayo, kanang bata tayo, o yung mga anak natin, pag humihingi ng budget, di ba, anong allowance, saan ba ginastos yan, di ba? So, dapat of course, talaga, may accountability. May accountability yun. So, hindi pa pwedeng basta moving forward. Today, the NEP was submitted to Congress. Yes. This is for 2026. Yes. And one of the interesting things about it was wala ng budget for AKAP. So, of course, you're very familiar with all the controversy around AKAP last year. And sabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman, it's because there's leftover money, just limited fiscal space. Mas masikip yung fiscal space ngayon. Pero of course, a lot of people are pointing to the fact the difference between last year and this year was election year last year. Hindi naman, mas masikip lang talaga. Mas masikip yung fiscal space this year. So you don't think there was any abuse with AKAP? Hindi, okay. Ang tanong, ano ba ang sinasabi nating abuse doon sa AKAP? Kung ang tanong, natatanggap ba ng tao yung direktang amount? I can say like in Navotas, natatanggap kasi ang pumupunta sa payout is DSWD mismo at yung mismong yung Navgate na yon, natapos yon year 2003. Yan yung galing sa Ubuchi Fund. Ubuchi Fund pa yon. Okay, ERAP nun. Oo. JICA, Ubuchi Fund, noong panahon ni ERAP, kaya lang natapos yon 2003. No? So from 2003, nagamit naman namin siya. Na-control nga yung flood doon sa Navotas eh. Kaya lang, unang nasira yan was June 3, 2024. Okay. Kasi nga, may isang vessel na pinilit Vessel, fishing vessel. Oo, fishing vessel na hinihila ng 4 na tugboat na sumabit. Okay. Ang problema doon, pinilit nilang Na-breach tuloy yung ano. Oo, nasira noon. So, kaya nung kami na, sinasabi nila na, kaya nung kami na binaha kami. Pero gusto ko lang liwanagin kasi dami fake news na sinasabi, fishing vessel ko daw yun. Oh, okay. Pero pinapakita na namin nung Facebook Live na hindi po sa akin yun. So, yung pangalan ng fishing vessel is Maria, not owned by us. And kahit yung 4 na tugboat, hindi po. So, fake news po yun. Pero naayos yun, partially naayos ng August 2024. And then, By whom? Hindi, DPWH ang pakontrata nun. So, natapos ng August 2024 partially, pero November 2024, fully operational na siya. Okay. Okay?
Tapos, noong May 12, 2025, Okay. nasira ulit siya. Pero doon sa report ng DPWH, hindi siya related doon sa unang sira, wear and tear. Okay. Okay? So, at naayos siya, na-delay yung pag-ayos. I mean, mahabang storya kung bakit na-delay. Tapos, naging operational siya ng August 15. Okay. August 15, last Friday. Oo. Nandun ako mismo. Pero hindi siya perfect eh. So, kahapon, yung mismong designer, si Mr. Kim, pinaimbitahan ko. Oh. So, chinek niya, Mr. Kim? Kim, Japanese eh. Okay. Kim, Japanese. Siya yung designer, siya yung nag-supervise hanggang natapos. So, in-insist ko na siya dapat tumingin kung ayos. Basically, sinasabi niya, okay naman, kaya lang gusto ko kasi, kung ano yung kondisyon niya ng bago, ibalik doon. Oh, yes. Okay. So, ang nangyari doon is, number one, is it will remain closed. Ibig sabihin, hindi naman papasok high tide. Okay. Kaya lang yung mga barko, tsaka yung mga bangka, hindi makakalabas-pasok. Dati Or nakakapasok. Oh, kasi pag low tide, binababa yun. Pag high tide, tinataas. Okay. Sinasara. So, Is it a dike gate? no, it's a navigational gate. It's a flood gate. Pero kaya siya tinawag na navigational gate kasi pwede yung ibang mga floodgate hindi nakakadaan yung mga bangka, yung barko. Oh. Ito malaking floodgate siya, nakakadaan yung mga bangka. Can you just give us an idea how big it is? Malaki. Yung buong span ng ilog sinasara niya. Na Pasig River? Hindi, yung Malabo na Botas River. Okay. So, hindi ko lang. So, ganito siya. Kunyari, ito yung tubig. Kunyari, ito yung tubig ng Manila Bay. Okay. Dito yung loob, yung ilog, di ba? So, bago mag-high tide, tinataas siya. Okay. So, para hindi makapasok to. Pag low tide, binababa siya. Okay. So, ibig sabihin, dapat pag low Parang tide... Guadalcanal yan, ah. So, parang ganun. Panama Canal. So, dapat nakakapasok yung mga barko. Okay. Kaya lang ngayon, nung tinaas nila, sinara muna, kasi nakakita sila ng about 6 meters of basura, silt. So, kailangan linisin ulit. Kasi, yun na nagkakos ng damage, may bigat siya pag ano. So, yun, no? Pero one thing I saw there na na-realize ko is, bago pa lang, hindi naman siya dapat biglang nasira noong May 12. Okay. Kasi may signs na siya na hindi na normal working condition. Ang problema sa mga operator natin, alam mo yung pag-iisip na... Maintenance. Hindi, yung pag-iisip na hanggat nagagamit, ayos yan. Yeah, if it broke. Oo. Parang yung kotse, di ba? Yung kotse, iba na yung tunog ng makina, may signs na hindi siya normal, pero para sa ibang tao, hanggat di Okay tumirik, okay siya. Yeah. So, ibig sabihin, itong navigate na to, nung tinagnan ko yung logbook ng records, bago siya nasira, napakataas na ng amperahe ng mga motor niya. Kasi yung navigate, it's quite technical, but It's being monitored by whom? hindi ng MMDA. Okay. So, operated by MMDA. Okay. So, ang navigate, okay, ganito lang. Ganito explanation ko. Yung navigate, may left and right arm siya. Okay? So, yung left and right arm, binubuhat siya ng electric motor. Yes. Okay? Para sa up and down nga. Di ba gumaganyan, bumababa. Yeah. Ang electric motor, pag nabibigatan, tumataas ang amperahe. More power to lift. Hindi, kasi hirap siya, di ba? Yeah. So, more electricity to lift, di ba? Yeah, more power to lift. So dapat doon pa lang, nung nakita nilang tumataas yung amperahe, ibig sabihin hirap i-lift, Yeah. dapat nagsabi na sila. Hindi nila sinabi hanggang nung napunit. Di ba parang tao yan? Yeah. Kaya ikaw, nag-lift ka. Pag pinilit mo, hindi mo kaya, mapupunit yung MCS. muscle mo or whatever, di ba? Ganun yung nangyari doon sa bakal. Ibig sabihin, kung nakita na nila na hindi na masyado na mataas ang amperahe, dapat nung pa lang, sinabi na nila at pina-check nila. Yun nga sinasabi ko, poor maintenance and operation. Yun ang nangyari doon. Tapos, nung ang problema pala, hindi pantay yung kaliwat kanan. Kasi kung
kung bakal yan, di ba dapat it's of equal strength? I-offset ng isa yung... Oo, so lahat ng load na punta dito, nabali. Yes. Yun ang nasira. Yeah, okay. So, ibig kong sabihin, kung sinabi lang nila na mataas yung amperahe, hindi norm. Kasi nakasulat sa logbook eh. MMDA yan. O MMDA. So, kung sinabi lang, bakit tumataas yung amperahe, dapat in-inspection na, di ba? Eh, wala. Walang participation ng local government yan, MMDA lang. Hindi, ang participation namin, kami yung binabaha. Oh. Pag nasira, yun ang participation namin. Yun ang participation Ilan yung namin. population na naapektuhan ng ano na? Marami. Pero alam mo, yung flood control is personal to me. Right. Because, kung meron akong isang proyekto na pinagmamalaki sa Naotan, Oh. yung flood control. Because even before natapos itong navigate na to, Oh. na-solve namin yung flooding. I mean, from 160 days a year, kasi high tide, di ba, binabaha kami. Yeah. Nababa ko yan to 3 to 5 days a year. Naglagay kami ng mga dike noon nung hindi pa tapos yung navigate. 3 to 5 days na lang yung flooding. Yung talagang flooding, kasi syempre... High hindi tide mo- pag high tide. Hindi, sa high tide sa bagyo pag nagsabay. Okay. Noon. Yeah. Noon. Pag nagsabay. Kasi yung sinasabing flooding, yung hindi bumababa yung tubig. Siyempre, pag umulan ng buhos, may tubig. Tapos Oo, pag ma. huminto, napapump out namin. Saka ngayon Naglagay kami ng dike. Yeah. Okay? Yes. Kaya lang, siyempre, nung natapos yung navigate, there was no more reason to spend money and maintain the dikes. Kasi gumagana na yung navigate eh. Okay. So yung dikes were needed noong wala pang navigate. Oh. Okay? Ang nangyari, because of tumataas yung level ng tubig sa dagat, nung nasira yung navigate, na-overtop. Mga dikes. Kasi mababa na yung dike namin eh. Oo. Nalampasan na siya ng tubig sa dagat. Oo. So, lumalampas na siya. So, ngayon, ang decision namin, kasi nga, 20 years old na yung navigational gate, i-raise ulit namin, i-rehabilitate ulit namin yung mga dikes namin. Re-restore nyo. Hindi, para lang back up. Kasi Oh, yeah. mechanical, gumagalaw yan, pwede Oo. masira. Oo. Kasi as early as 2023, sumulat na ako sa DPWH. Sabi ko, yung navigate natin, kailangan nyo nang gawa ng study yan kasi luma na siya. Tapos lumalampas na rin yung tubig doon sa navigate pag nagsabay yung extreme high tide, saka bagyo, saka habagat, lumalampas na yung tubig. Yeah. So sabi ko sa kanila, sa DPWH, gawa nyo ng study. Noong time na yon, sinasabi, walang pondo, pero nung pumunta si Presidente doon, sinabi kay Sec. Punuan, hanapan ng pondo. So, committed na sila na, When was that order? kailan ba yun? July 26 ba siya nagpunta doon? This year. Yeah. Kasi nga yan yung nasira ng May, di ba? Okay. 25. Okay. So, sinabi hanapan ng pondo, hanapan na ng pondo. But this is the dilemma now. Okay? Dalawang options. There are two options. The first option is just to replace the gate with a new gate. Yeah. Okay? The second option is to construct a second gate. Okay. Kasi yung original design yan, 2 gates yan eh. Hindi Oo. lang naman sa 1 gate. Oo. Mas gusto ko yung second option na mag-construct ng second gate. Ang problema, kung pipiliin yung option na mag-construct ng second gate, abutin ng 5 years. Wow. No, because DEDA approval, yung buong proseso na yun eh. Di ba? Yun ang problema doon. Oo. Kung lalagyan na, papalitan lang yung existing gate, mas mabilis yun, siguro 1 to 2 years. No? Pero, kung isa lang yung gate, kung nasira, for whatever reason, walang backup. Oo. Kung may pangalawang gate, at least may backup. Oo. Kaya lang yung trade-off doon is yung time. So, Yes, in the meantime, mag-ano kayo? hindi. I mean, kung hindi siya masisira, walang problema, di ba? Oo. So, yun ang medyo, inaaral namin mabuti. And at the rate that the flood control project is in controversy right now, it will be more difficult for you to defend it. No, I don't think so. Kasi hindi naman kami yung hindi binabaha, di ba? Binabaha naman talaga kami. Paano mo naman kami tatanggalan ng flood control projects? Oo. Below sea level kami, di ba? Oo, yeah. So, ibig sabihin, hindi naman kami yung sinasabing
hindi binabaha tapos may flood control, di ba? Oo. We really need it, di ba? Oo. Kung for this 2025 budget, okay pa ba yung budget nyo dun sa flood control? Hindi, yung 2025, i-implement na. Yung 2026, nag-request ako ng mas malaki because of what happened dun sa Carina last year. So, let's see kung ano yung mangyayari. Kasi nga, kailangan na i-rehabilitate Ang 2025 budget mo for that, how much, sir? Hindi ko alam yung sa flood control lang kasi yung total, ang nakikita ko doon is yung total GAA Hindi ko na na-separate kung magkano yung flood control. Kasi di ba, pag tinignan namin yung GAA o yung net, it's the total It's including... Bakit ikaw, hindi mo matandaan ng detail sa iyo yan, nabotas. Hindi alam ko kung magkano yung total GAA. Pero flood control. Hindi ko Kahapon, yung Monday, yun ay particular, tapos hindi mo alam sa'yo. Hindi, pwede ko i-check, di ba? Yeah. Ano yan, secret? Hindi secret. Just quoting you. Hindi secret yan. Yeah. Alam ko yung total GAA. Sa 2026. Ayun, yung total GAA ng 2025 is 2. For flood control. No. The total general appropriations For Navotas. Infrastructure projects for Navotas is 2.110 billion. Wow. Kasama dyan yung kasama na dyan yung Navotas Convention Center, kasama dyan Navotas Polytechnic College, kasama yung road maintenance ng DPWH, kasama lahat yan. Yan yung total ng DPWH project For Navotas. sa Navotas. Okay, very good. Okay. Yeah. So, mamaya, text mo sa akin magkano Yes, sa plug yan. Hindi, papasegregate ko lang dun sa... Ite-text ko lang yung stock. Pero yung 2. Tatanungin ko lang yung district engineer, ite-text ko lang. Yung sa 2.100 for next year, Hindi, 2025 yan. 2025. 2025. 2.110 is 2025. Okay, sa 2026 wala pa. Hindi, 2026, ongoing. Pero, okay, ganito nangyari dyan, di ba? So, sabi ni Presidente, okay, kasi nung ginagawa yung NAVGate, nung time na ginagawa, hindi pa sure kailan matatapos. So, sabi niya, anong backup? Anong pwedeng immediate? Okay? So, ang sabi ng RD ng DPWH at ng regional director ng DPWH, Metro Manila yan. tsaka ng district engineer, which I agree to, is i-rehabilitate agad yung dikes. Kaya lang yung pondo. So gumawa sila ng estimate to rehabilitate all the dikes. Dami pala kayong bike surrounding you. Hindi, kasi kung pabilip ko, ito yung Navotas. Yeah. Kung yan yung Navotas, kailangan mong i-dike yung buong Navotas. Kasi kahit kung mag-dike ka ng... You are surrounded by water? Yes. Ilog. Island ba kayo? Opo. May tulay lang, di ba? Malabang Navotas River, Manila Bay. Okay. So, kailangan mong i-dike lahat yan. Kasi, di ba, kung... Para pala kay Amsterdam. Kasi kung ito, dinike mo, kahit ganyan kalaki lang yung buwang, pag pumasok tubig, lahat baliwala. Diba? Right now, ano height ng dike nyo? Nung una kami nagtayo ng dike, it was 2.5 meters, up 12.5 meters above mean low. Because, ang basis namin dyan is yan yung design ng Kamanava Flood Control Project na Ubutsipan. Okay? Ngayon, lahat ng dikes na ginagawa ng 13.5, higher than 1 meter. So, dadagdag yung 13.5? Hindi. Itataas lang ng 1 meter. But 1 meter lang. When hindi naman yung iba hindi na pwedeng itaas kasi hindi kaya ng foundation. Okay. So, you will have to build a new one. Anyway, tignan mo bakit problema yung flood control. Kunyari itong Manila Bay namin. Assuming this is Manila Bay. 3.6 kilometers yan. Wow. Yes. Alam mo, sinimulan ko yan 2010, the first time I was congressman. Okay. Kasi itong Manila Bay, dapat kasama sa Ubuchi Fund. Okay. Wala. Hindi na nagawa ng Ubuchi Fund. Namatay na nga si Ubuchi. Hindi ko alam. So, ibig sabihin, dito protektado kami because of the NAV case. First, because of our dikes, then the NAV. Okay, ganito Ito yung river, nung ginagawa pa lang yung NAV gate, hindi pa nasasara to, linagyan namin ng dike lahat yan. Locally funded, Locally funded. Nung 2010. Hindi, nung mayor ako niyan. Amerika. Mayor ako niyan, 2001 to 2000...
Ginawa ko yung 2001 to 2004, ngayon, yung pinakamababang lugar. Locally funded. Okay. At that time, alam mo, issue, wala pa yung QRF noon. Oh, quick response pa. Wala pa. Okay. So, may sinubukan kami isang barangay, kaya lang, ang problema, saan manggagaling yung pera? Oh, calamity fund yung QRF. Dati, ang calamity fund, magagamit mo lang pagtapos na yung kalamidad. Oo. Di ba? Yes. So, challenge ko yan. Nung nag-meeting kami, sabi ko, gamitin natin yung calamity fund. So, syempre, sabi ng mga abogado, teka, ba't delikado tayo dyan? Kasi sinasabi na, hintayin mo na yung calamity. You can only declare... Hindi preventive. Oo. So, Reactive ginawa ko lang, doon, kinumbinsi ko yung City Council to declare a state of imminent calamity. Okay. Wala pang QRF noon. Oo, yeah. Kami nag-invento nun, imminent calamity. Because sabi ko, sa Navotas, hindi mo naman huhulaan kung babahain ka o hindi. Yes. Tignan mo Kasi lang may high tide, tignan mo lang yung kalendaryo, makikita mo na kung ilang araw ka sa isang taon Yes. babahain, which is 160 days. Oo. Sigurado naman, Pilipinas, may bagyong papasok. 20 typhoons a year, average. Di ba? So, bakit mo iintayin na mapinsala yung ari-arian ng tao bago mo gamitin yung calamity fund? Hindi pa pumapasok yung climate change adaptation. Hindi. So ang sabi ko noon, bakit hindi natin siya magamit preventively? Yun nga, yung idea ng climate change, di ba? Tapos, ang sabi ko noon is, damage to property you can replace. Damage to life you cannot replace. Yeah. So sabi ko, I will take the risk if someone questions it in court. So ganun, ginawa namin. Preventive use of, wala pang QRF noon. Kami sinubukan ko yun. So sometimes you have to take these risks, di ba? Otherwise, wala. So, kwento ko lang, balik ako doon. So noong 2010, naging congressman ako first term. Ito naman, 3.6 kilometers, Manila Bay. So, naka-request ako ng pondo. Noong time na yun, may PIDAC pa, di ba? Oh, yes. So, yung PIDAC ng Navotas, 50 million dito ko nilagay. Nag-start. Okay. Alam mo ba kailan natapos? Kailan? This year pa lang matatapos. Kasi hindi ka naman pupondohan, nakikipag-agawan ka ng At DPWH yan. Hindi, di ba sa gaan nakikipag-agawan ka? Yes. So, unti-unti nila pupondohan. Doon. Piecemeal, you mean? Piecemeal ang 15 years. Yan yung isang of course, we have to make sure that funds are spent well. Pero tingnan mo, kunya ito yung dito pumapasok yung tubig. Kung hindi mo matapos yung buong yan, kung may gap na ganyang kalaki, hindi mo rin siya pinapakinabangan eh. So bago namin siya mapakinabangan, it will take, this year pa lang matatapos 15 years. Kasi na unti-unti siyang popondohan. So as of now, anong status na siya? Siguro 10% na lang. Hindi, ang natitira na lang is, kasi nung unang dinesign ng DPWH yan, ginawa nila sarado lahat. Walang floodgate. Okay. Yung mga bangka pumapasok labas. So sabi ko, hindi nyo pwede isara lahat yan kasi walang pagtataguan yung mga bangka. So naglagay sila ng 6 na floodgate. So yun na lang ang tinatapos. Pero ibig sabihin, yan naman, I think, nabanggit ko rin yan kina Sec Bunoan. Sabi ko, baka pag mga big ticket, dapat foreign assisted. Kasi ito, kinuha nyo sa GAA. 15 years bago matapos, 15 years, pag nahandito na sa 80%, gumastos ka na ng 80%, hindi mo pa rin pinapakinabangan. Gumastos ka na ng 90%, hindi mo pa rin pinapakinabangan. Okay. So this year matatapos na yan? Yes. With 6 floodgates? Yes, with 6 floodgates na. Hindi ba nasira along the way yan during the construction period? Hindi, nasira kasi binangga ng barko. Hindi binangga ng barko kasi di ba open siya. So, pinapasingil ko yung mga barko. So you are referring to the same navigational gate? No. The navigational gate is in... Sa kabila? Ganyan. Malabon. Navotas. Okay? Malabon, Navotas. Dito may river. Yes. So yung nav gate blocks the high tide galing sa river. Di ba? Yes. Pag sinara mo yung nav gate, hindi na papasok yung tubig dito. Dito naman papasok. Okay. So ito naman yung coastal dike namin. Okay. Yan yung sinasabi ko na inabot ng 15 years. Okay. So every year, request ka ng pondo, hindi naman mabibigay lahat.
So, ganyan. So, now we see where you are coming from in your passionate feeling about the flood control project. No, it's not only because of Navotas. It's because yung sinasabi nga ni Presidente na, di ba yung sabi niya, yung naglabas siya ng, ito yung pinakabinabaha, pero hindi naman doon na pupunta yung flood control projects. Di ba? Yeah. Yun yung ano. Total picture na yung sinimulan. Kasi ganun din yung sa Navotas. Di ba, isipin mo bakit ako inabot ng 15 years Oo. para mabuo ko yung Baga, bike na yan. sa study, model. Ikaw ang model ng study. Hindi naman. Ikwento ko lang. No? Kaya maganda nga ang model ng baka study. Naman, okay. Baka naman yan yung isa sa dapat tignan. I mean, of course, we have to look at the corruption. We have to look at all these things. No? Pero, katulad yan, baka naman may pang ibang ganyan sa Metro Manila na ginagastusan pero hindi naman natatapos. Kasi ito sinabi ko nga kay Sec Bunoan, di ba? Kasi hindi naman siya vertical, di ba? So, kung may pondo yan, kayang tapusin niya na isang taon kasi hindi mo naman ibibigay lang sa isang contractor. Yeah. Di ba? So, itong portion na to, isa. Sabay-sabay sila magsimula. Paano yan? Kung yung iba-ibang contractors, yung quality of work? Hindi. Ano na yun ang DPWH? Diba? Sinasabi ko kasi, wala naman isang contractor na siguro kayang tapusin niya ng isang taon. Yeah. So, ano yung kayang tapusin ng contractor sa isang taon? O, yan ang portion na ibibigay lang, i-award lang sa iyo. That Yan is lang good siya. for you. That is good for you. Oo. Good enough. Good enough for you. Kasi sabi mo kanina, it's better na foreign-assisted project. Pag So, big foreign assisted, what I mean to say, foreign funded. Yeah, yeah. Kasi pag big ticket items. Para hindi nga di-divide. Kahit naman foreign contractor yan, sa tingin ko ganyan din gagawin nila. Wala naman kasi isang contractor na sa Can tingin do ko it. na makakatapos din isang taon. Because ilang beses ba sila magkakaroon ng project na gano'n, di ba? So, ibig sabihin, kung kaya na isang contractor, walang problema sa akin, isang contractor, 10 contractor. Ibig ko na sabihin, yung ganyan mga proyekto, ang flood control dapat tapos mo eh. Kasi pag hindi siya totally finished, hindi mo siya papakinabangan. Okay. Yun lang ang sinasabi ko, di ba? Oo. At tignan lang natin, isang halimbawa, kalsada, lagyan mo ng kanal. Pag hindi tapos yung kanal sa buong kalsada, hindi mo papakinabangan kahit yung kanal na gawa na. Yes. Meron silang may bagong proposal ng DPWH. Pinupush sa DPWH. Yung sa BGC model naman, yung cistern water collection. Kaya, Maganda yan. can that apply to Navotas? Ganun yung ginagawa namin ngayon. Pero mini, kasi hindi naman kami kasi built up Underwater, na yung below Navotas. sea level kayo. No. Ano? Ang intindi ko sa BGC, Oo. ginawa nila yan bago nagtayuan ng mga High-rise. high-rise. Tsaka meron silang open space doon Oo. sa ilalim doon. Oo. Saan naman ako isuhahanap ng open space na Navotas? Kami nga pinaka-densely populated. Ay, kaya tatanong sa'yo, how many yung population mo eh? 260. Over 1,000 hectares. Oo nga naman. Oh. Hindi ba? Oo. So, ang sinasabi ko, sa Navotas, ang ginagawa namin, tagal namin ito sinimulan, is sa ilalim ng kalsada. Kasi yun lang pwede mong tayuan. So, lahat ng ilalim ng kalsada, kasi di ba, gano'ng kalaki ng bang kanal sa gilid ng kalsada? Kanal sa gilid ng kalsada, siguro isang metro. So, ito, naglalagay kami ng concrete culvert sa ilalim ng kalsada. So, mga isang ganitong kalaki, sa lampas tao. So, it's a mini impounding. Para yung tubig, instead kung ito yung kalsada, huhukay kami ganyan kalalim. So, tapos may drain para pag umulan, dito pupunta yung tubig, hindi sa ibabaw ng kalsada. Habang pinapump out ng mga pumping station namin. Meron kayo sa sarili pumping station? We have 83. Sa Navotas alone? Oh, noong natapos ako maging mayor, nasa 30 lang siguro yan. Tapos yun na nga, ganon. Naging congressman ako, dagdag ng pumping station. Ganun lang. Kaya nga, now, we take off from Navotas to the entire Philippines that you have already, kahapon naman ang Senate Blue Ribbon Committee, your former Congressman Marcoleta, now the chairman, senator of Blue Ribbon, started with the program, the flood control projects. Ano kaya, can you ask
former Congressman, now Senator Marcoleta, that you be invited to shed light on this flood control project. Ito, I cannot tell them to do anything, di ba? If they invite me, I will go. Okay. Pero hindi naman ako pwede magsabi sa kanila. I mean, parliamentary courtesy naman to the Senate, di ba? Yeah. Mahirap naman na sabihan ko sila. Di ba? Oh, yeah. So, basta pag inibita ako nila, pupunta naman ako. Oo. Kasi right now, you have your own, you started with the 2026 GAA, which it was really an intense opening with your grilling of the present chairman of the. At the last time that I saw in the SOCMED, you asked for the small committee transcript ng, Hindi, ganito. ng minutes of the meeting. No record. Records. It's okay. Alam mo naman, tagal mo nag-cover. Lahat ng committee may committee report. Yes. Okay. So, dalawang pagkakataon, di ba kasi lahat nakatingin doon sa BICAM. Yeah. Ang sinasabi yung BICAM is not transparent. But ang nakakalimutan, the small committee At the is House. not transparent also. At the house yan, ha? Oo. At yung BICAM, at least, may pinipirmahan yung BICAM Yeah. conferees na BICAM report. Yes. Binibigyan kami ng BICAM report. Yes. Yung small committee, wala pa akong nakitang report nun. And here comes bagong generasyon representative. I saw in the SOCMED, she was quoted saying, meron kaming minutes of the meeting yan. I don't, si BH, I'm not just sure if she was referring to the 2025, I don't think she was referring to the 2025 small committee. Kasi dati, hindi naman, ngayon, noong 2025, yung small committee kasi 4 na tao lang eh. Sino yan? Saldico, Chairman of the Okay. Committee on Appropriations. Okay. Vice Chairman of the Committee on Appropriations. Senior Vice Chairman of the Committee on Appropriations. Sino? At that time, it was Stella Kimbo. Okay. And then, Majority Leader at the time was Manix Dalipe. And Minority Leader at the time, and still is the Minority Leader, Nonoy Libana. Okay. Okay. So, I don't think Kong BH was referring to this kasi hindi na siya kasama dyan, di ba? Oh, 4 na lang. okay. So, walang, I mean, ang tagal ko nang hinihingi, walang small committee report. Yung, ano na yan, di ba, pag Dapat refinements na lang, di ba, refinements? Hindi, kasi nga, kaya naman ako napunta doon sa small committee report. Oo. Because all bills that we pass, Oh. bago mo aprobahan ng second reading, kailangan may period of debate, di ba? Yeah. Okay. Pagkatapos una sponsorship speech. Yeah. Okay. Tapos committee report. Amendments. And period of committee amendments. Oh. And period of debate muna. Oh. Okay? Pag na-close yung period of debate, period of committee amendments. Period of individual amendments. Oh. Pagkatapos ng second reading. Pag nasa second reading, wala ka nang babaguhin. Okay. Di ba? Oh. Lahat ng bills. Oh, kasi plenary na yung susunod. Oo. Hindi, sa plenary yung second reading. Oo. Pero dito, sa Period of House- amendments. Sa HGAP, aprobahan namin yung second reading, pero bibigyan namin ng authority, yung small committee, to accept the individual amendments at baguhin. So parang blanco check yung binigay mo doon. Carte kaya blanche sila. Oo, kaya hinihingi ko yung 2025 small committee. Oo. Ngayon, Amendments sa individual and hindi, because ang small committee accepts the individual amendment Oh. and they will decide which one they will accept, Oo. which one they will not accept, Oo. where they will get the funds. Paano nawala ng report? Now I can say na wala talagang report. Because up to today, wala pa silang nabibigay. So, ang bola ngayon, wala na dito sa 2026 Committee on Appropriations, kung hindi, doon na kay Saldico ang bola ngayon. Kasi siya na lang makakasagot niyan. Kasi sila yung na-re-elect. Hindi lang kasi siya yung head niyan eh. Yes. Pero nabalik ba yung tatlo? Hindi. I mean, si Nono is there. Oo. Pero let's ask Saldico. Kasi chair, Chair siya, imposibleng ikaw chairman, na walang kopya. hindi mo alam kung ano nangyari. And where is Saldico right now? He got re-elected, di ba? Yeah. He's a congressman. Did you see him already at the No. house up to now? No.
Anong latest words? Hindi ko alam eh, di man ako. Hindi kayo yung nagkikita sa bata. Kita ba kayo nung Monday? Oh, so, kahapon kasi, Quezon City, day, walang pasok, kaya walang session ng batasan. Now, will it resume the House budget Yes, hearing? yes, Tapos na yung turn mo, kasi na-time up ka na? Hindi. Yung ano lang yun eh. May second round naman eh. Okay. May second round naman yun eh. Tsaka yung times up mo is only for that briefing. Oo. Pag ibang department naman, you start again. Okay. Tsaka kahit tapos na yung time mo, pwede ka pa ulit mag-register for second round. Tatapusin mo na lahat ng nag-register for first round, tapos second round, ikaw na. So, last Monday, plenary lahat. Nakita ko yun sa... Hindi, kaya lang naman ginawa sa plenary kasi hindi kami kasya sa kwarto. How Kasi many ba kayo na ano? 316 siguro, Lahat Congressman? kayo member ng... Hindi. Briefing. Lahat naman, okay. Ang difference lang na member ka ng isang committee at hindi, Oo. is pwede kang bumoto kung member ka. Oo. Pero, pag hindi ka member, pwede ka mag-participate. Wala ka lang voting right. Member ka ba ng House Afro? Hindi. Pwede ka magtanong. Pwede ka magtanong, pero hindi ka pwede bumoto. Ilan ba ang members ng House Afro? Nandun sa rules, pwede kong tignan. 3-0 na, when na kayo, 350 na yata kayo eh. 316, 315, Oo. madami. Oo. So, last Monday, you ended up with nothing, and up to now, wala pa yung hinihingi mo. It's not naman I ended up with nothing. I did not get the report, but I ended up with something. Because Yes. it means to say, only Saldi ko now has to be the one to explain. Oo. Di ba? Nasaan yung report? Kasi, bakit ko ba hinihingi yung report na yun? Kasi di ba pag nagba-budget hearing, tatanungin namin yung ahensya, paano mo ginastos yung pondo mo last year? Di ba? Yes. Di ba dapat muna natin malaman kung paano siya nadagdagan o paano siya nabawasan ng pondo? Oo. Ang makakasagot lang nun, aside from the BICAM, is the small committee. Kasi Yes. yung BICAM nga may report eh. Yes. Alam namin kung ano yung pinagkaiba ng HGAB doon sa Yeah. BICAM. Pero yung NEP to HGAB, hindi namin alam kung ano yung pagkakaiba. So ngayon, ang bola na kay Saldi ko. Maski naman yung GAB na PICAM report na sign na electronically, dinideny pa ng iba eh. Hindi, pero I don't know. Hindi naman ako kasama dun sa BICAM. Never naman ako nasama. Pero alam nyo, madami nagsasabi, bakit ko ngayon lang question? Yes. I want to put on record. Yeah. I will show you later. Napadala ka sa akin nung congressman. First term ko as congressman. 2012 HGAB, nag-question na ako. So 2011 diniskas yan. Okay? 2014 HGAB, nag-question na ako. 2015 HGAB, nag-question na ako. Pagkataas niyan, napagod na ako. Kasi independent ako eh. Wala naman sumusuporta eh. Di pa nangyayari for the record na lang. No, I'm glad I did it for the record. At least ngayon, pag kine-question ako, bakit ngayon ka lang nag-question? Hindi po, 14 years ago, nag-question na ako ng budget process. Napagod na lang ako kasi mag-isa lang ako noon. Kaya lang nagkaroon ng pag-asa ngayon, kaya lang ako nabuhayan ng pag-asa, kasi mismong presidente na ang nagsabi na dapat ayusin yung budget process. Otherwise, wala naman mangyayari kasi independent naman ako. Speaking of independent, di ba meron kayong independent block na yun? Sino-sino ka member mo doon, sir? Of the independents supporting the president, 3 kami. Okay. Kasi may independents na I don't think they're supporting the president. Sino yung kayo supportive of the president? Albi Benitez, tsaka si Duke Frasco. Okay. And Pasco. Teka, baka makalimutan ko i-text yung video. Text mo yung BE mo. Anyways, di ka ba napapagod na I don't think dapat di ka wrong word. Hindi napapagod. Kasi pag pinagbigyan ko isang interview, kailangan pagbigyan ko lahat eh. Isipin mo, wala na akong ginawa kundi magpa-interview. Di ba? Kaya napapagod talaga. Hindi. Yung concern. Asalin sana, fear. You're not afraid or concerned na because of your being all out against, hindi ba against, but questioning all these things on the budget, hindi mo makukuha ang budget mo for the na botas. Yung fear, inalaman naman ako issue, di ba? Natanggal si ERAP. Hanggang 2010, hindi ko iniwanan si ERAP. Yes, may bisita ka pa sa ano. Kita pa tayo. So kung sabi mo fear of sa akin, hindi siguro yun, di ba? I mean, 9 years, nakaupo I had nothing personal against GMA. I just couldn't accept yung constructive resignation. I just couldn't accept na hindi tinapos yung impeachment para sa akin.
ang dapat noon is, of course, this is the fact. I'm just explaining to yes. people. Na para sa akin doon, hindi dapat, hindi dapat walk out, dapat kung ano yung desisyon ng impeachment court yun ang susundin. Diba? Yes. Kay Erap, hindi natapos. Yes. Doon sa paninindigang yun, I stood with him until 2010. Yes, I know, I can attest. So, 9 years. So, sabi mo takot, hindi. Ngayon, In concern for your constituents yun ang will mas be malaki. deprived. Oo. Yun yung mas malaki. Kaya, hirap din yung mga congressmen. Yung mga congressmen, pagkausap ko, ayaw rin naman nila yung nangyayari. Ayaw rin naman nila yung ganyan. Oo. Kasi di ba, yung image ng house nasisira. Yes. Pero anong magagawa nila? Yun din yung medyo worry ko. But it comes to a point na wala eh. You have to make that decision, di ba? Yes. And isa pang gusto ko tanong sa'yo, up to now, hindi ko pa natatanong sa'yo, you really opened yung Pandora's box after the elections when you said, when you disclosed, when you revealed the secret na the impeachment of VP Sara was all along influenced by the distribution of congressional funds to their insertion. Hindi. Ang sinabi ko doon is, parang lumalabas, di ba kasi di ba, okay. Kasi biniblame ka for the Mindanao defeat ng Teka muna, alyansa. tawagan mo muna yung DE ko, baka mamaya sabihin mo, iiwasan ko kung magkano yung O sige, may amount eh. may Baka patanong naman- dito. Sandali, tatawagan ko lang. Na-hospital to, na-stress yata masyado sa akin. Eh. Oo nga. Okay, may tanong dito legitimate. Oo, sasagutin ko lahat yan. Kaya Medyo- lang eh, baka... DE, ano ba nangyari sa'yo? Okay. Ano mo nga, ihiwalay mo Flood control. yung flood control tsaka yung other infra. Yung flood control lang magkano, tapos yung other infra magkano. Tapos amount, hindi na kayo kunyari, kaya 1.5, kaya 1.5, tsaka 6, ganun lang. Okay? Oo. Kaya ko alam, nakakasakit siya. Noong Friday, di ba Friday, nakaschedule na iangat yung navigate. Oo. Una, sabi sa akin 3 p.m. Tapos na-delay ng Lakas ng ulan. o 6 p.m. Oh. Nagpunta ako doon, medyo galit ako kasi walang DE. Ano district engineer? Oh. Walang NCR regional director. Oh. Walang head ng MMDA. Tapos ako na doon, di ba medyo mag-iinit naman yung ulo mo? So, siya na-rant mo siya na-vent mo. Hindi, silang tatlo. Tapos kahapon, bumalik ulit ako doon. Kasi nga nandun na si Mr. Kin, wala na naman siya. Sino? Yung DE? Hindi eh. May na-hospital daw nung Biyernes ng gabi. Ay, kaya kasama sa pinatawag ng Senado. Hindi ko alam. Kaya maraming Take off. Sabi ko nga eh, kasi pag, alam mo, personal sa akin yung flood control. Yes. Pag binakayo. What flood control ngayon nasa mo? Took the president in the zona pa to validate what you have been saying all along. Alam ko naman kasi yun eh. Oh. Sinasabi nila, you're trying to scapegoat lang Hindi. ng iyong failure on your part to 12-0 na pangako ni I never promised. I never promised. a Rose Garden. I never promised. Oo. Hindi, alam mo naman ako, if kung kasalanan ko, I will take full responsibility. I will not run away from it, di ba? Di ba? So, ano nangyari dan after that? Kasama pa ba yun sa congressional insertions na ipoprobe ng TRICOM nyo? Ay, hindi. Bakit kami magtatry ko? Yun nga, nakakatawa eh. Kayo iimbestigahan yung sarili nyo. Diba? Paulit-ulit ko. Hindi ko alam. Obvious naman na Kongreso ang sinabihan ng mahiya kayo. Eh, sino pa ba yun? Oo. Kasi diba sinimulan niya yung speech, sabi niya, initiative. Oo, Errata. initiative. For the Ano board. errata? SOP. Okay, explain ko ha. Oo. Initiative, errata. Sino magawa ng initiative errata? Congress lang gumagawa. Ano Yan. errata? Is that ganito. acronym? Hindi, ganito. Buti tinanong mo. Kasi ako rin hindi ko nagulat din ako doon sa ano eh. Di ba errata comes from the word error, di ba? Yes. Error. Okay. Nung nag-FLR,
for later release. Ikwento ko muna bakit anong nangyari. Oh. Bakit ba tayo napunta sa FLR? For later release sa budget, BBM. For later release. Kasi di ba, Nandito. hindi, nag-line dito ng konti. Yes, kaya nga, Kasi ang perception hindi ko sinasabi, ito yung reason, hindi ma-veto yung budget kasi masama para sa ekonomiya. It's not good for the country. Walang infrastructure, babagsak yung GDP, tataas ang unemployment, lahat yan, di ba? Yeah, yes. Bababa yung consumer spending, lahat. Multiplier effect. So, multiplier effect backwards. Backwards. Yes. So, yan ang feeling ko kung bakit hindi binito. Okay? Kaya for later release lang. Hindi, so nag-line item dito. Oh, yes. Pero kung ila-line item dito mo, there's not enough time because 7,000 pages yun and you have to sign it before December 31. So, na-line item dito tong obvious, pero lahat ng pinasok sa BICAM na DPWH, pinahold. Okay. Yun ang ginawang for later release. Yung hindi na dito. Na pinasok sa BICAM. Okay? Okay. Okay. So, maliwanag yan. Yes. So, ano yung errata? Ano yung errata? Ang ginagawa nila, yung dinadagdag nila sa BICAM, lahat nakasulat errata, kahit lahat yung description nun, errata lahat ng description. Hindi ko pa rin mag-get. Hindi nga, kaya nga kahit si Presidente, sabi niya maling term yun. Siyempre, papalabasin na errata para medyo may elbow room. di ba? Ibig sabihin, mali lang yan. Hindi naman talaga dinagdag sa D. Basta ang description nun is errata. Okay. Lahat. So, yun yung word na errata. Kaya, Congress, kasi ang totoong errata, yung errata, ginagamit namin yan sa Congress. For example, lumabas yung NEP. Okay? Typo error. Pwedeng typo. Pero yung sa Congress, ginagamit yung errata within your NEP. Within your NEP, kunyari may 1 billion NEP for Navotas. Okay? Sasabihin, ay ito, palitan natin kasi mas importante ito. So, errata ginagamit na word doon. Ang problema, ginamit yung errata doon sa BICAM, binawasan yung isang ahensya, linagay sa DPWH, tapos yung mga nadagdag na project kasi lumaki yung budget ng DPWH, sinulat rin nila na errata. Kaya sabi niya, hindi na pwede errata. Yun, di ba? Nakuha mo yung in-abuse yung word na errata. Kasi hindi na errata yun. Kasi kinuha mo sa isang ahensya, linipat mo sa DPWH, tapos sasabihin mo errata. Yun. Okay. So kaya, ibig sabihin nun, ang sinasabihan nun, kami, na mahiya kayo. Kasi, kahit yung end ng portion na yun, di ba, sabi niya, ibabalik ko sa inyo. Di ba, yung magkaroon ng re-enacted budget. O sino tinutukoy nun? Di kami, di ba? Initiative, errata. Initiative. Initiative yan yung amendments, di ba? Errata, yung pangatlo? For the boys, SOP. Okay. Okay. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.